Sa loob ng ilang libong taon, ang mga propesiya ni Moises ay nanatiling buhay sa mga puso ng mga Israelita. Isang propeta na gaya ko ang ibabangon ng Panginoon, sabi niya. Ngunit sino ba talaga ang propetang ito? At bakit, sa kabila ng malinaw na mga salita ni Moises, marami pa rin ang hindi nakakilala sa kanya nang dumating siya? Ang katotohanan ito ay isa sa mga pinakamalalim na misteryo sa kasaysayan ng pananampalataya. Habang ang mga eskribo at pariseo ay mahigpit na pinag-aaralan ang bawat letra ng batas, hindi nila nakita ang mismong taong tinutukoy ng mga banal na kasulatan. Isang trahedya ng pagkakamali sa pagkilala na nagbago sa takbo ng kasaysayan at nagdulot ng pagkakahati sa mga mananampalataya. Ngayon, bubuksan natin ang mga sinaunang sulat para alamin kung paano nangyari ang ganitong kalaking pagkakamali. Paano maaring ang mga taong inilaan ang kanilang buhay sa pag-aaral ng mga propesiya ay hindi pa rin nakilala ang katuparan nito nang nakatayo na ito sa kanilang harapan? At higit sa lahat, ano ang maaari nating matutunan mula sa pagkakamaling ito para hindi natin ito maulit sa ating panahon? Ang kwento ng Mesiyas ay hindi nagsimula sa bagong tipan. Ito'y nagsimula pa noong unang panahon sa mga sinaunang propesiya na inihayag kay Moises. Maraming tao ang hindi nakakaunawa nito, ngunit ang katotohanan ay matatagpuan sa mga sinulat ni Moises mismo. Sa Deuteronomio, Kabanata 28, talata 15 hanggang 18, sinabi ni Moises, "Isang propeta mula sa inyong kalagitnaan, mula sa iyong mga kapatid, na gaya ko, ang ibabangon ng Panginoon mong Diyos para sa iyo. Sa Kanya kayo makikinig." Ito ang isang mahalagang propesiya na nagpapahiwatig tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit bakit kaya maraming tao ang hindi nakaunawa sa propesiyang ito? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan ang konteksto ng panahong iyon. Noong panahon ni Moises, ang mga Israelita ay kababalik lang mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sila ay nasa ilang, naglalakbay patungo sa lupang pangako. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos at ang batas. Ngunit ang mga Israelita, na sanay sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, ay nahirapang tanggapin ang konsepto ng isang hindi nakikitang Diyos. Kaya naman, sa bundok Sinai, nang si Moises ay umakyat upang makipagkita sa Diyos, ang mga tao ay gumawa ng gintong guya at sinamba ito. Ito ay isang malaking paglabag sa unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dahil dito, naging malinaw kay Moises na ang mga tao ay nangangailangan ng isang tagapamagitan, isang taong magsasalita para sa Diyos at magpapaliwanag ng kanyang kalooban sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit sinabi niya ang propesiya tungkol sa isang propeta na katulad niya. Subalit ang propesiyang ito ay hindi lamang tungkol sa isang ordinaryong propeta. Ito ay tungkol sa isang natatanging propeta na magiging katulad ni Moises. Isang taong makikipag-usap sa Diyos mukha sa mukha, isang taong gagawa ng mga himala, at isang taong magliligtas sa mga tao mula sa pagkaalipin. At sino ang tumugma sa lahat ng mga katangiang ito? Walang iba kundi si Jesus, ang Mesiyas. Ngunit sa kabila ng kalinawan ng propesiyang ito, marami pa rin ang hindi nakaunawa. Sa katunayan, sa panahon ni Hesus, maraming Hudyo ang naghihintay ng isang Mesiyas na magliligtas sa kanila mula sa pang-aalipin ng Roma, hindi isang espiritual na tagapagligtas. Kaya naman, nang dumating si Hesus at nagsimulang magturo tungkol sa kaharian ng langit, marami ang nabigo at hindi siya tinanggap. Isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nakaunawa ay dahil sa maling interpretasyon ng mga relihiyosong pinuno. Sa halip na gabayan ang mga tao tungo sa tamang pag-unawa, maraming pinuno ang nagdagdag ng kanilang sariling interpretasyon at tradisyon, na kadalasang sumasalungat sa orihinal na kahulugan ng mga banal na kasulatan. Halimbawa, sa panahon ni Jesus, ang mga pariseo at eskriba ay nagbigay ng labis na diin sa panlabas na pagsunod sa batas, habang kinalimutan ang mas malalim na kahulugan nito, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya naman, nang si Jesus ay nagsimulang magpagaling ng mga tao sa araw ng Sabath, siya ay tinuligsan ng mga pinuno.
kahit na ang pagpapagaling ay isang gawa ng pag-ibig at awa. Ang isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nakaunawa ay ang kakulangan ng kaalaman sa banal na kasulatan. Sa panahon ni Jesus, hindi lahat ay may access sa mga sulat ni Moises at ng ibang mga propeta. Ang mga sulat ay nasa kamay ng mga relihiyosong pinuno at mga mayaman lamang. Kaya naman, maraming ordinaryong tao ang umasa sa mga interpretasyon ng mga pinuno na kadalasang may sariling agenda. Ang propesiyang ito ni Moises ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang pangako ng Diyos na siya ay magpapadala ng isang tagapagligtas, isang taong magiging tulay sa pagitan ng Diyos at tao, isang taong magdadala ng bagong tipan. Sa bagong tipan, makikita natin ang katuparan ng propesiyang ito. Sa Gawa Kabanata 3, talata 22, sinabi ni Pedro, sapagkat sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon para sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ganoon din, sa Gawa Kabanata 7, talata 37, sinabi ni Esteban habang nasa harap ng Sanhedrin, ito ang Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, ang Diyos ay magbabangon para sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na ang mga unang Kristiyano ay naunawaan na si Jesus ang katuparan ng propesiya ni Moises. Ngunit ang pag-unawang ito ay hindi dumating ng madali, kahit ang mga alagad ni Jesus ay nahirapang maintindihan ang kanyang misyon at mensahe hanggang sa kanyang pagkabuhay na muli. Sa ating paglalakbay sa kasaysayan, makikita natin kung paanong si Moises, ang dakilang propeta ng Israel, ay nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na kadalasan ay hindi lubusang nauunawaan ng marami. Bakit kaya ito nangyayari? Ano ang sinabi ni Moises tungkol sa Mesiyas na ito? Tayo ay babalik sa panahon ng mga Israelita noong sila ay nasa ilang pagkatapos nilang tumakas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Moises, bilang kanilang pinuno, ay nakatanggap ng maraming pahayag mula sa Diyos. Sa Deuteronomio Kabanata 28, talata 17, mababasa natin ang isa sa mga pinakamahalagang propesiya tungkol sa Mesiyas. Isang propeta na gaya ko ang ibabangon sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos mula sa inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan. Ito ay hindi ordinaryong pahayag. Si Moises, na kilala bilang tagapamagitan ng lumang tipan, ay nagsasabing may darating na isa pang propeta na katulad niya. Hindi lamang ito simpleng propeta, kundi isang taong magiging tagapamagitan ng isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ngunit ang nakakagulat, sa kabila ng kalinawan ng propesiyang ito, marami sa mga Hudyo sa panahon ni Jesus at maging hanggang ngayon ay hindi nakikilala si Jesus bilang ang tinutukoy na propeta ni Moises. Bakit kaya? Una, dapat nating maintindihan na ang konsepto ng Mesiyas sa panahong iyon ay madalas na nauugnay sa isang makapangyarihang leader na militar na magpapalaya sa Israel mula sa pang-aapi ng mga dayuhan, partikular ang mga Romano. Sila ay umaasa sa isang hari na katulad ni David na magtatayo muli sa kaharian ng Israel. Si Jesus, na ipinanganak sa isang simpleng pamilya, lumaki bilang isang karpintero at nagturo ng mga bagay na tila salungat sa kanilang mga inaasahan, ay hindi umaayon sa kanilang imahe ng Mesiyas. Siya ay nagsalita tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at paglilingkod, sa halip na tungkol sa rebolusyon at kapangyarihang pampulitika. Ang pangalawang dahilan ay ang malalim na pagkakabaon ng mga tradisyon at interpretasyon ng mga relihiyosong pinuno sa panahong iyon. Ang mga Pariseo at Saduseo na may malaking impluwensya sa lipunan ay nagtataglay ng kanilang sariling mga interpretasyon ng kasulatan na madalas ay nakatuon sa mahahalagang ritual at mga batas sa halip na sa diwa ng mga ito. Nang dumating si Jesus at hamunin ang kanilang mga interpretasyon, hindi nila ito tinanggap ng buong puso. Sa katunayan, marami sa kanila ang naging galit sa kanya dahil binabago niya
ang kanilang nakagawiang pag-iisip at paniniwala. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 5, talata 41, "Hindi ako humahanap ng papuri mula sa mga tao." Isa pang dahilan kung bakit maraming hindi nakakilala kay Jesus bilang ang Mesiyas ay ang kanilang kawalan ng pag-unawa sa mga propesiya. Ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas ay marami at matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Lumang Tipan. Ang ilan ay nagsasalita tungkol sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Ang iba ay tungkol sa kanyang ministeryo at may ilan ding nagsasalita tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang hamon ay ang pagkonekta ng lahat ng mga propesiyang ito upang makita ang buong larawan. Marami ang nagtuon lamang sa mga propesiya tungkol sa isang makapangyarihang hari, habang hindi pinapansin ang mga nagsasalita tungkol sa isang nagdurusang lingkod. Ito ay katulad ng pagbabasa ng isang libro, ngunit paglaktaw sa ilang mga kabanata, hindi mo makukuha ang buong kwento. Kung titingnan natin ang mga katangian ni Moises at ihahambing kay Jesus, makikita natin ang maraming pagkakatulad. Si Moises ay isang tagapagligtas na inilabas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Jesus naman ay dumating upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Si Moises ay isang tagapamagitan na nagsasalita sa Diyos para sa mga tao at sa mga tao para sa Diyos. Si Jesus, ayon sa unang Timoteo Kabanata 2, talata 5, ay ang nag-iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Si Moises ay nagtatag ng Paskua, isang seremonya na nagpapaalala sa mga Israelita kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Si Jesus naman, sa huling hapunan, ay nagtatag ng banal na komunyon na nagpapaalala sa atin kung paano tayo iniligtas sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ang mga pagkakatulad na ito ay hindi aksidente. Sila ay nagpapakita na si Jesus sa maraming paraan ay katuparan ng propesiya ni Moises. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ebidensyang ito, marami pa rin ang hindi nakakaunawa o hindi tumatanggap kay Jesus bilang ang Mesiyas. Ito ay isang patunay ng lalim ng ating mga personal na paniniwala at kung paano natin hinahayaang ang mga ito ay humubog sa ating pag-unawa sa katotohanan. Ang isa sa mga pinakamahalagang propesiya tungkol sa Mesiyas ay matatagpuan sa Deuteronomio 17, versikulo 15, kung saan sinabi ni Moises, "Isang propeta mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid, na katulad ko, ang ibabangon sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa Kanya ka makikinig." Ito ay isang malalim na pahayag na nag-uugnay sa Mesiyas kay Moises mismo. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng katulad ko? Upang maunawaan ito, kailangan nating suriin ang papel ni Moises sa kasaysayan ng Israel. Si Moises ay hindi lamang isang propeta. Siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Siya ang naghatid ng batas mula sa bundok ng Sinai. Siya ang naging tagapagligtas ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang naging pinuno na nagdala sa kanila sa bingit ng lupang pangako. Kaya nang sabihin ni Moises na ang darating na propeta ay katulad ko, ito ay nagpapahiwatig na ang Mesiyas ay magiging isang tagapamagitan, tagapagbigay ng batas, tagapagligtas at pinuno, lahat ng mga papel na ginampanan ni Moises. Ngunit ang propesiyang ito ay nagdala rin ng pananagutan. Pansinin ang huling bahagi, sa Kanya ka makikinig. Ito ay hindi lamang isang mungkahi, ito ay isang utos. Ang mga Israelita ay inaasahang makinig sa darating na propeta na ito. At ang hindi pakikinig sa kanya ay may mabigat na kahihinatnan. Sa Deuteronomio 17, versikulo 17 hanggang 17, nagpatuloy si Moises, "At mangyayari na sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasabihin sa aking pangalan, hihingin ko ito sa kanya." Ang implikasyon ay malinaw. Ang pagtanggi sa darating na propetang ito ay katumbas ng pagtanggi sa Diyos mismo. Ito ay isang seryosong babala na hindi dapat balewalain. Ngunit bakit kailangang magpadala ng isa pang propeta? Hindi ba sapat ang batas na ibinigay kay Moises? Ang sagot ay matatagpuan sa kabuuan ng Lumang Tipan.
Bagamat ang batas ay banal, matuwid, at mabuti, hindi ito kayang baguhin ang puso ng tao. Sa kabila ng lahat ng mga propeta, mga hari, mga saserdote, at mga guro ng batas, ang Israel ay patuloy na bumabalik sa kasalanan. Kinailangan ng isang bagong tipan, isang bagong paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Ang propesiya ni Moises ay isang pahiwatig sa darating na pagbabagong ito. Ang darating na propeta ay hindi lamang magpapatuloy sa gawain ni Moises. Magdadala siya ng isang bagong kabanata sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit ang propesiya ni Moises ay hindi naging malinaw sa lahat. Sa katunayan, sa buong kasaysayan ng Israel, nagkaroon ng maraming maling pag-unawa at maling pagtanggap sa propesiyang ito. Sa panahon ng Makabeo, maraming Hudyo ang naghintay sa isang propeta na katulad ni Moises na magliligtas sa kanila mula sa pang-aapi ng mga Griego. Sa panahon ng pananakop ng Roma, marami ang umasa sa isang propeta na magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa mga Romano, tulad ng pagliligtas ni Moises sa Israel mula sa Ehipto. Ngunit ang mga pag-uunawang ito ay madalas na masyadong politikal at masyadong makitid. Hindi nila nakita ang mas malalim na kahulugan ng propesiya ni Moises. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-iisip na ang propetang ito ay magiging isang revolusyonaryo o isang militar na pinuno na magpapabagsak sa mga dayuhang mananakop. Ngunit ang papel ng Mesiyas ay mas malalim kaysa sa pampulitikang pagpapalaya. Siya ay darating upang tubusin ang sangkatauhan mula sa mas malalim na pagkaalipin, ang pagkaalipin sa kasalanan. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip na ang propetang ito ay magiging isa lamang sa maraming propeta. Ngunit ang propesiya ni Moises ay nagpapahiwatig ng isang natatanging propeta. Isang propeta na hindi lamang magpapatuloy sa hanay ng mga propeta ng Israel, kundi magdadala ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa panahon ni Jesus, ang pagkalito tungkol sa propesiyang ito ay patuloy pa rin. Sa Juan Kapitulo 6 versikulo 14, matapos makita ang himala ng pagpapakain sa 5,000, sinabi ng mga tao, tunay na ito ang propeta na darating sa mundo. Nakita nila ang pagkakatulad sa pagitan ni Jesus at ni Moises, lalo na sa himala ang pagpapakain na nagpaalala sa mana sa ilang. Ngunit hindi nila lubos na naunawaan kung sino talaga si Jesus. Sa Juan Kapitulo 7 versikulo 49 hanggang 50, may pagtatalo tungkol kay Jesus. Sumagot ang mga opisyal, walang taong nagsalita tulad ng taong ito. Kaya sinagot sila ng mga Pariseo, kayo rin ba ay nalinlang? Ang mga opisyal ng templo ay nagulat sa autoridad ni Jesus na nagpaalala sa autoridad ni Moises. Ngunit ang mga Pariseo ay hindi makita ang koneksyon. Sa halip na kilalanin si Jesus bilang ang propetang ipinangako ni Moises, itinuring nila siyang isang manlilinlang. Ang mga ganitong pagkakamali ay nagpapatunay kung gaano kahirap para sa mga tao na makita ang katuparan ng propesiya kahit na ito ay nakatayo na sa harapan nila. Ang ating mga paunang pagkakaintindi at mga inaasahan ay madalas na humahadlang sa ating kakayahang makita ang katotohanan. Ngunit hindi lahat ay nabigo na makita ang katuparan ng propesiya ni Moises. Sa Gawa Kapitulo 3 versikulo 22 hanggang 23, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, si Moises ay nagsabi, isang propeta para sa inyo ang ibabangon ng Panginoon ninyong Diyos mula sa inyong mga kapatid, katulad ko. Makikinig kayo sa kanya sa lahat ng sasabihin niya sa inyo. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang iyon ay lubusang malilipol mula sa mga tao. Si Pedro ay malinaw na nakita si Jesus bilang ang katuparan ng propesiya ni Moises. At hindi lamang siya. Sa Gawa Kapitulo 7, bago siya pinagbabato hanggang mamatay, sinabi ni Esteban na si Jesus ang propetang ipinangako ni Moises. Ang mga unang Kristiyano ay nakaunawa na ang propesiya ni Moises ay hindi lamang tungkol sa isang propeta na magbibigay ng bagong mga batas o gagawa ng mga himala. Ito ay tungkol sa isang propeta na magdadala ng isang bagong tipan, isang bagong paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan.
Ang kaibahan sa pagitan ng pag-unawa ng mga unang Kristiyano at ng maraming Hudyo sa panahong iyon ay maaaring ibuod sa isang salita, pagkilala. Ang mga unang Kristiyano ay nakilala si Hesus bilang ang katuparan ng propesiya ni Moises dahil nakita nila ang mas malalim na kahulugan ng propesiyang iyon. Hindi lamang sila naghahanap ng isang pampulitikang tagapagligtas. Hinahanap nila ang isang espiritual na tagapagligtas. Ang propesiya ni Moises ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda ng Diyos para sa pagdating ng Mesiyas. Ito ay nagbigay sa Israel ng isang framework para maintindihan kung sino ang Mesiyas at ano ang gagawin niya. Ngunit tulad ng maraming propesiya, ito ay naunawaan lamang ng lubos sa liwanag ng katuparan nito. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, maraming propesiya ang nabanggit tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Isa sa mga pinakamahalagang propeta na nagsalita tungkol sa kanya ay si Moises. Ngunit bakit maraming tao, lalo na ang mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Hesus, ang hindi nakakilala sa kanya bilang ang ipinangakong Mesiyas? Tingnan natin ang sinabi ni Moises sa Deuteronomio, Kabanata 28, talata 15 hanggang 16. Dito, ipinangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang propeta na katulad ni Moises mula sa kanilang mga kapatid. Sinabi pa niya na ilalagay niya ang kanyang mga salita sa bibig ng propetang ito at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya. Kapag ating pinag-aralan ang buhay ni Moises at ni Jesus, makikita natin ang mga kapansin-pansing pagkakatulad. Pareho silang tagapagligtas. Si Moises ay nagligtas sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, habang si Jesus naman ay nagligtas sa buong sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Pareho silang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pareho silang nagtatag ng isang tipan o kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ngunit sa kabila ng malinaw na pagkakatulad na ito, marami pa ring hindi nakakilala kay Jesus bilang ang propetang ipinangako ni Moises. Bakit kaya? Una, marami sa mga Judyo ang naghihintay sa isang makapangyarihang leader politikal na magpapalaya sa kanila mula sa pananakop ng mga Romano. Inaasahan nila na ang Mesiyas ay magiging isang hari na katulad ni David, na magtatayo ng isang makapangyarihang kaharian sa lupa. Ngunit nang dumating si Hesus, hindi siya dumating bilang isang makapangyarihang hari na may hukbo. Sa halip, siya ay dumating bilang isang mapagpakumbabang anak ng isang karpintero mula sa Nazaret. Ikalawa, ang mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Hesus ay lubhang nakatuon sa mga panlabas na pagtalima sa batas, habang si Hesus naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng puso at diwa ng batas. Sa Mateo Kabanata 5, makikita natin na hindi lamang sinabi ni Hesus na hindi siya dumating upang sirain ang batas, kundi upang tuparin ito, kundi pinalawak pa niya ang kahulugan nito. Halimbawa, hindi lamang niya sinabi na mali ang pumatay, kundi sinabi rin niya na ang magalit sa iyong kapatid ay parang pumatay na rin. Ikatlo, maraming tao ang hindi nakakilala kay Hesus dahil sa kanilang sariling pagmamataas at pagkamakasarili. Ang mga pinuno ng relihiyon, lalo na ang mga Pariseo at mga eskriba, ay lubhang nakatuon sa kanilang sariling katayuan at kapangyarihan. Nakita nila si Hesus bilang isang banta sa kanilang autoridad, kaya sa halip na tanggapin siya, sinubukan nila siyang harangin at siraan. Isipin mo ito, sa Juan Kabanata 5, talata 46, sinabi mismo ni Hesus, "Kung naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin sana kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin." Dito, malinaw na sinasabi ni Hesus na ang mga propesiya ni Moises ay tumutukoy sa kanya. Ngunit bakit hindi pa rin siya nakilala ng mga tao? Ang isa pang dahilan ay ang kanilang kakulangan ng pangunawa sa mga kasulatan. Bagamat alam nila ang mga salita, hindi nila lubos na nauunawaan ang kahulugan at diwa nito. Sa Lukas Kabanata 24, matapos ang pagkabuhay na muli ni Hesus, nakita natin kung paano niya ipinaliwanag sa 2 disipulo sa daan patungong Emmaus ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya sa mga kasulatan, simula kay Moises hanggang sa lahat ng mga propeta.
Ang hindi pagkilala kay Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas ay nagpapakita ng isang mahalagang aral para sa atin ngayon. Hindi sapat na alam natin ang mga salita ng kasulatan. Kailangan din nating maunawaan ang diwa at kahulugan nito. Hindi sapat na tayo ay relihiyoso sa panlabas na anyo. Kailangan din nating magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Sa panahon ngayon, marami pa ring hindi nakakakilala kay Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. Marami ang nakikita lamang siya bilang isang mahusay na guro o isang mabuting halimbawa, ngunit hindi bilang ang anak ng Diyos na dumating upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ano ang maitutulong natin upang makilala siya ng iba? Una, kailangan nating pag-aralan ang mga kasulatan ng may panalangin at pagpapakumbaba. Ikalawa, kailangan nating ibahagi ang ating pananampalataya sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita kundi pati na rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. At ikatlo, kailangan nating manalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nabuksan ng Diyos ang kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga salita ni Moises ay naging gabay sa buhay ng maraming tao. Ngunit alam ba ninyo na si Moises mismo ay nagsalita tungkol sa pagdating ng isang dakilang propeta, ang Mesiyas? Ito ang isa sa mga pinakamahalagang propesiya sa Biblia na marami ang hindi nakaunawa hanggang sa ngayon. Sa Deuteronomio Kabanata 28, talata 18, sinabi ni Moises, "Palilitawin ko sa kanila ang isang propeta na katulad mo mula sa kanilang mga kapatid. Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa kanya." Ito ang malinaw na pahayag tungkol sa pagdating ng isang propeta na katulad ni Moises, isang tagapamagitan, tagapagligtas at tagapagbigay ng batas. Ngunit bakit marami ang hindi nakaunawa sa propesiyang ito? Una, dahil sa panahon ni Moises, ang konsepto ng Mesiyas ay hindi pa ganap na nabubuo sa isipan ng mga Israelita. Pangalawa, dahil ang propesiyang ito ay nangyari makalipas ang halos 1,500 taon matapos sabihin ni Moises ang mga salitang ito. Ang kasaysayan ay puno ng mga taong naghintay, naghanap, at minsan ay nagkamali sa pagkilala kung sino ang tinutukoy ni Moises. Sa panahon ng Romanong pananakop sa Israel, maraming Mesaya ang lumitaw, nangangako ng kalayaan at pagbabalik sa dating kaluwalhatian ng Israel. Ngunit ang mga ito ay nabigo at ang mga tagasunod nila ay nauwi sa kabiguan. Ang propesiya ni Moises ay nagbigay ng 3 mahahalagang katangian ng darating na Mesayas. Una, siya ay magiging katulad ni Moises, isang malakas na leader na magliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Pangalawa, siya ay mula sa kanilang mga kapatid, ibig sabihin isang Israelita rin. At pangatlo, ang Diyos ay maglalagay ng kanyang mga salita sa bibig ng propetang ito, ibig sabihin, magsasalita siya ng may autoridad ng Diyos mismo. Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin kung paano ang propesiyang ito ay naging kontrobersyal at kung paano ito ay naging sanhi ng pagkakahati-hati sa mga Hudyo. Sa panahon ng unang siglo, ang bansang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng Roma. Ang kanilang kalayaan ay nawala. Ang kanilang templo ay kontrolado ng mga dayuhan. At ang kanilang pananampalataya ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Kaya naman, ang pag-asa sa pagdating ng Mesiyas ay naging mas matindi. Subalit ang problema ay nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon kung sino at ano ang magiging katangian ng Mesayas. Ang ilan ay naghihintay ng isang makapangyarihang hari na katulad ni David na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano. Ang iba naman ay naghihintay ng isang dakilang revolusyonaryo na magpapanumbalik ng kalayaan ng Israel. At mayroon ding naghihintay ng isang espiritual na leader na magbabago ng kanilang relasyon sa Diyos. Ang pagkalito ay lumala dahil sa maraming ibang propesiya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas. Si Isaias ay nagsalita tungkol sa nagdurusang lingkod na magdadala ng kasalanan ng marami. Si Mikas ay nagsabi na ang Mesiyas ay isisilang sa Bethlehem. Si Daniel ay nagsalita
tungkol sa anak ng tao na darating sa mga ulap ng langit. Paano pagkakasundugin ang lahat ng ito? Ang resulta ay isang malawak na pagkalito at pagkakahati-hati. Ang ilan ay tumanggap ng mga taong nagpapanggap na Mesayas, tulad ni Teudas at Judas ng Galilea, na nagdulot ng mga pag-aalsa laban sa Roma. Ang iba naman ay naging mas mapagduda at naghintay ng mas malinaw na mga palatandaan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang propesiya ni Moises ay nanatiling isang mahalagang gabay. Ngunit kahit ito ay hindi sapat para pagkasundugin ang lahat ng pananaw tungkol sa Mesiyas, ang mga Saduseo, Pariseo, Eseneo at iba pang mga sekta ng Judaismo ay nagkaroon ng kani-kanilang interpretasyon. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo sa unang siglo, makikita natin kung gaano kahirap para sa kanila na kilalanin ang tunay na Mesiyas kahit na siya ay nasa harapan na nila. Marami ang naghihintay ng isang makapangyarihang hari na magpapalaya sa kanila mula sa Roma, hindi isang mapagpakumbabang guro na nagsasabing ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Ang propesiya ni Moises ay nagsilbing batayan para sa pag-asa ng marami, ngunit ang pag-unawa sa propesiyang ito ay naging hamon sa buong kasaysayan. Hanggang sa ngayon, ang debate tungkol sa kung sino ang tinutukoy ni Moises ay nagpapatuloy. Isang mahalagang punto na dapat nating isaalang-alang ay ang konteksto kung kailan sinabi ni Moises ang propesiyang ito. Siya ay nagsasalita sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Siya ay nagbibigay ng mga huling tagubilin at babala sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito, siya ay nagsalita tungkol sa isang propeta na darating sa hinaharap, isang propeta na magiging katulad niya. Ang kahalagahan nito ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Si Moises, ang pinakadakilang propeta ng Israel, ay nagsasasbi na may darating na isa pang propeta na magiging katulad niya. Ito ay isang napakahalagang pahayag, lalo na kung isasaalang-alang natin na sa Deuteronomio, Kabanata 34, talata 10, sinasabi na hindi na lumitaw sa Israel ang isang propeta na katulad ni Moises na kilala ng Panginoon ng harapan. Kaya sino ang tinutukoy ni Moises? Sino ang propetang ito na magiging katulad niya? Ito ang tanong na nagbigay ng maraming debate at pagtatalo sa loob ng maraming siglo. Noong unang panahon, maraming propeta ang nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit sa lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan, si Moises ang isa sa mga pinakamahalagang tinig na nagpahayag tungkol sa darating na tagapagligtas. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang simpleng hula, kundi malalim na gabay para sa mga Israelita upang makilala nila ang tunay na Mesiyas kapag dumating na ito. Sa Deuteronomio 28, verse 18, matatagpuan natin ang isa sa mga pinakamahalagang propesiya ni Moises. Ako'y magbabangon sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid. Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng aking ipag-uutos sa kanya. Ang propesiyang ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng ibang mga hula na maaaring ipaliwanag sa iba't ibang paraan. Malinaw ang sinabi ni Moises, isang propeta na gaya niya ang darating. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang kakaiba kay Moises na dapat taglayin din ng Mesiyas? Una sa lahat, si Moises ay hindi lamang isang propeta. Siya ay isang tagapamagitan. Siya ang tulay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Nang ang mga Israelita ay natakot sa malakas na tinig ng Diyos sa bundok Sinai, si Moises ang naging tagapagsalita ng Diyos sa kanila. Siya ang nakatanggap ng 10 utos at ibinigay ito sa mga tao. Sa ganitong paraan, ang Mesiyas ay magiging tagapamagitan din, isang tulay sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Pangalawa, si Moises ay isang tagapagligtas. Siya ang ginamit ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, ang mga Israelita ay nakalaya mula sa kamay ni Paraon. Ganito rin ang magiging papel ng Mesiyas. Siya ay darating upang magligtas, hindi lamang mula sa pisikal na pagkaalipin, kundi mula sa mas malalim na pagkaalipin sa kasalanan. Pangatlo,
Si Moises ay isang tagapagbigay ng batas. Siya ang nakatanggap ng batas mula sa Diyos at itinuro ito sa mga tao. Ang Mesiyas, ayon sa propesiya, ay magdadala rin ng bagong batas o bagong tipan. Ngunit sa kabila ng kalinawan ng propesiyang ito, marami pa ring hindi nakaunawa. Bakit kaya? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mga maling pag-asa at inaasahan ng mga tao. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Romano. Marami sa kanila ang umaasa na ang Mesiyas ay darating bilang isang makapangyarihang pinuno militar na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano. Inaasahan nila ang isang hari na tulad ni David na magtatayo ng isang makapangyarihang kaharian sa lupa. Ngunit ang propesiya ni Moises ay hindi nagsasabi ng ganito. Hindi niya inilarawan ang Mesiyas bilang isang pinunong militar o isang hari na may hukbong makapangyarihan. Sa halip, inilarawan niya ang Mesiyas bilang isang propeta, isang tagapagsalita ng Diyos. Ang isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nakaunawa ay dahil sa kanilang pagkapit sa mga tradisyon at interpretasyon ng mga relihiyosong lider ng kanilang panahon. Ang mga Pariseo at Saduseo, halimbawa, ay may sariling interpretasyon kung sino at ano ang Mesiyas. At dahil sila ang may kapangyarihan at impluensya, ang kanilang mga pananaw ang kadalasang sinusunod ng mga tao. Ito ay nagdulot ng malaking problema kapag dumating na ang tunay na Mesiyas. Dahil sa kanilang mga maling inaasahan at interpretasyon, marami ang hindi nakakilala sa Kanya. Sa halip na tanggapin Siya, marami ang tumanggi at tumalikod. Isipin mo na lang kung gaano kahirap para sa mga taong nabubuhay sa panahon ni Jesus na kilalanin Siya bilang ang Mesiyas. Sila ay pinalaki na may partikular na larawan sa kanilang isipan kung ano ang magiging hitsura at gagawin ng Mesiyas. At nang dumating si Jesus, isang simpleng karpintero mula sa Nazaret, isang lugar na walang gaanong reputasyon, marami ang nagduda. Ngunit kung babasahin natin ng mabuti ang propesiya ni Moises, makikita natin na si Jesus ay tumugma sa lahat ng detalye. Siya ay isang propeta na nagsalita ng mga salita ng Diyos. Siya ay isang tagapamagitan na nagdala sa mga tao sa presensya ng Diyos. Siya ay isang tagapagligtas na nagpalaya sa mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At siya ay nagdala ng bagong tipan, isang tipan ng biyaya at pag-ibig. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na maraming propeta ang dumating pagkatapos ni Moises. Ngunit wala sa kanila ang tumugma sa propesiyang ito ng ganap tulad ni Jesus. Si Josue, halimbawa, ay isang mahusay na leader, ngunit hindi siya nagsalita ng mga bagong salita mula sa Diyos tulad ni Moises. Si Samuel ay isang propeta, ngunit hindi siya naging tagapagligtas tulad ni Moises. Si David ay isang hari, ngunit hindi siya naging tagapagbigay ng batas tulad ni Moises. Tanging si Jesus lamang ang tumugma sa lahat ng aspeto ng propesiyang ito. At ito ay hindi lamang aksidente o pagkakataon. Ito ay bahagi ng maingat na plano ng Diyos na inihayag kay Moises libu-libong taon bago pa man dumating si Jesus. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring hindi nakakilala sa Kanya. Kahit na ang mga taong nakakita mismo sa Kanyang mga himala at nakarinig sa Kanyang mga turo, ay hindi pa rin kumbinsido. Bakit kaya? Dahil ang kanilang mga puso at isipan ay sarado. Sila ay nakakulong sa kanilang mga tradisyon at maling pag-unawa. Noong unang panahon, habang ang mga Israelita ay nasa ilang, ipinahayag ni Moises ang isang kapanapanabik na propesiya na nagdulot ng malaking pag-asa sa mga taong nakarinig nito. Sa Deuteronomio 18:15 sinabi niya, "Isang propeta na gaya ko ang ibabangon ng Panginoon mong Diyos mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan." Ito ay hindi lamang simpleng pangako. Ito ay isang malalim na pahayag na nagtataglay ng maraming kahulugan na nagdaan sa maraming henerasyon. Marami ang nagtanong, sino ba talaga ang tinutukoy ni Moises? Bakit ito napaka-importante sa pananampalataya ng mga Hudyo at mga Kristiyano? Ang propesiya ni Moises ay nagtataglay ng tatlong mahahalagang elemento na dapat nating maintindihan. Una, ang propetang ito ay katulad ni Moises.
isang pahayag na hindi dapat balewalain. Si Moises ay hindi lamang isang ordinaryong propeta. Siya ang naging tagapamagitan ng lumang tipan, ang taong nakipag-usap sa Diyos mukha sa mukha. Siya ang nagligtas sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nagdala sa kanila ng batas ng Diyos. Kaya kapag sinabi niyang may darating na katulad niya, ito ay nagpapahiwatig ng isang taong may katumbas o higit pang autoridad. Pangalawa, ang propetang ito ay lilitaw mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid. Ibig sabihin, siya ay magiging isang Israelita, hindi isang dayuhan. Ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng pagpapatuloy ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. Pangatlo, at marahil ang pinakamahalagang punto, ay ang babala. Ang sino mang hindi makikinig sa aking mga salitang sasabihin niya sa aking pangalan, ako mismo ang hihingi ng pagsusulit sa kanya. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng matinding bigat sa autoridad ng darating na propeta. Hindi siya basta ordinaryong mensahero. Siya ay magsasalita ng mga salita ng Diyos mismo at ang pagtanggi sa kanya ay katumbas ng pagtanggi sa Diyos. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang propesiyang ito ay naging sanhi ng malaking kalituhan at iba't ibang interpretasyon. Sa panahon ng Bagong Tipan, ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin sa propetang katulad ni Moises. Ito ay makikita sa mga tanong na itinanong kay Juan Bautista. Ikaw ba ang propeta? Juan 1:21. Hindi nila tinutukoy ang anumang propeta, kundi ang partikular na propetang ipinangako ni Moises. Ang mga Samaritano, na tumanggap lamang ng 5 aklat ni Moises bilang kanilang kasulatan, ay naghintay din sa propetang ito. Sa Juan 4:25, sinabi ng babaeng Samaritano kay Jesus, "Alam kong darating ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Kapag dumating siya, ipaliliwanag niya ang lahat ng bagay sa amin." Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang propesiya ni Moises ay hindi lamang isang pangkaraniwang prediksyon. Ito ay naging sentro ng pag-asa at inaasahan ng maraming tao sa loob ng maraming siglo. Ito ay humubog sa kanilang pananampalataya at nagbigay direksyon sa kanilang paghihintay. Subalit sa kabila ng kalinawan ng propesiya, marami pa rin ang hindi nakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Ang ilan ay naghintay sa isang propetang magdadala ng bagong batas na papalit sa batas ni Moises. Ang iba ay umasa sa isang propetang maglalabas sa kanila mula sa pang-aapi ng mga dayuhan, tulad ng pagliligtas ni Moises sa Israel mula sa Ehipto. At mayroong iba na naghintay sa isang propetang gagawa ng mga himala tulad ng mga ginawa ni Moises. Ang mga iba't ibang interpretasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahirap maunawaan ang mga propesiya kung hindi tayo maingat. Madalas tayong nagbibigay ng sarili nating mga ideya at inaasahan sa mga salita ng propesiya sa halip na hayaan ang mga salita mismo ang magsalita sa atin. Kaya ano nga ba ang tunay na kahulugan ng propesiya ni Moises? Sino ang propetang kanyang tinutukoy? Para masagot ito, kailangan nating tingnan ang mga katangian na inilarawan ni Moises. Una, ang propeta ay magiging katulad ni Moises. Si Moises ay isang natatanging propeta na nakipag-usap sa Diyos ng harapan at nagsilbing tagapamagitan ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Wala pang ibang propeta sa lumang tipan ang nagkaroon ng gayong katayuan. Pangalawa, ang propeta ay magsasalita ng mga salita ng Diyos at magkakaroon ng autoridad na katulad ng kay Moises. Ang sinumang hindi makikinig sa kanya ay hahatulan. Pangatlo, ang propeta ay lilitaw mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid, na nagpapahiwatig na siya ay magiging isang Israelita. Kapag tiningnan natin ang mga katangiang ito, makikita natin na walang ordinaryong propeta ang tumugma sa lahat ng ito. Kahit si Josue, ang kahalili ni Moises, ay hindi inilalarawan bilang isang propetang katulad ni Moises. Sa katunayan, sa Deuteronomio 34:10-12, matapos ang kamatayan ni Moises, sinabi, "Hindi na lumitaw sa Israel ang isang propetang katulad ni Moises na kilala ng Panginoon ng harapan." Kaya sino nga ba ang tinutukoy ni Moises?
Ang sagot ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa mga Gawa 3:22-23, si Pedro ay nagsalita sa mga Hudyo at sinabing, "Si Moises ay nagsabi, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon para sa inyo ng isang propetang katulad ko mula sa inyong mga kapatid. Dapat ninyong pakinggan ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang sinumang hindi makikinig sa kanya ay lubusang ihihiwalay mula sa kanyang bayan." Si Pedro ay malinaw na inaangkin na si Hesus ang katuparan ng propesiya ni Moises. At hindi lamang si Pedro, si Esteban, bago siya binato hanggang mamatay, ay gumawa rin ng katulad na pahayag sa mga Gawa 7:37. Ngunit paano natin masisigurado na si Hesus nga ang propetang ipinangako ni Moises? Tingnan natin ang mga katangian ni Hesus at kung paano siya tumugma sa propesiya. Una, si Hesus ay isang Israelita mula sa lipi ni Juda na tumutugma sa kondisyon na ang propeta ay lilitaw mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid. Pangalawa, si Hesus ay nagsalita ng mga salita ng Diyos at kumilos na may autoridad ng Diyos. Sa Juan 4:49, sinabi ni Hesus, "Hindi ako nagsalita sa aking sariling kapangyarihan, ngunit ang Ama na nagsugo sa akin ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang sasabihin at kung paano magsalita." Ito ay tumutugma sa pahayag ni Moises na ang propeta ay magsasalita ng lahat ng iuutos ko sa kanya. Pangatlo, si Hesus ay nagsilbing tagapamagitan ng Bagong Tipan, tulad ni Moises na naging tagapamagitan ng Lumang Tipan. Sa Hebreo 9:15, sinabi, "Dahil dito, si Kristo ang tagapamagitan ng Bagong Tipan." Ang mga sinaunang propesiya ni Moises tungkol sa Mesiyas ay hindi lamang simpleng mga pahayag, kundi malalim na pundasyon ng pananampalataya na umabot hanggang sa ating panahon. Ngunit bakit nga ba marami sa mga Israelita ang hindi nakakilala kay Hesus bilang ang ipinangakong Mesiyas? Ito'y isang katanungang nagbibigay daan sa atin upang suriin ang mayamang kasaysayan ng mga propesiya at ang kahalagahan nito sa ating pananampalataya. Noong panahon ni Moises, siya ay nagsalita ng isang propesiya na napakalinaw. Isang propeta na katulad ko ang ibabangon ng Panginoon mong Diyos mula sa iyong mga kapatid. Siya ang iyong pakikinggan. Ang propesiyang ito na matatagpuan sa Deuteronomio Kabanata 28, talata 15, ay hindi lamang isang simpleng pahiwatig, kundi isang direktang pagtuturo na may darating na isang dakilang propeta na katulad ni Moises. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng katulad ni Moises? Si Moises ay hindi ordinaryong propeta. Siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Siya ang nagdala ng batas. Siya ang naging instrumento sa pagpapalaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya naman, ang propetang katulad niya ay hindi rin magiging ordinaryo. Ito ay magiging isang tagapamagitan, tagapagdala ng bagong tipan at tagapagpalaya. Kung titingnan natin ang buhay ni Hesus, makikita natin ang mga katangiang ito. Siya ang naging tagapamagitan ng bagong tipan. Siya ang nagdala ng bagong kautusan ng pag-ibig. At higit sa lahat, siya ang nagpalaya sa sangkatauhan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi katakataka na si Pedro, sa mga Gawa Kabanata 3, talata 22 hanggang 23, ay direktang iniugnay ang propesiyang ito kay Hesus. Subalit maraming mga Hudyo sa panahon ni Hesus ang hindi nakakilala sa kanya bilang ang ipinangakong Mesayas. Bakit kaya? Una sa lahat, marami sa kanila ang naghihintay ng isang politikal na tagapagligtas, isang makapangyarihang pinuno na magpapalaya sa kanila mula sa paghahari ng mga Romano. Ngunit ang misyon ni Jesus ay hindi politikal kundi espiritual, ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Pangalawa, ang pagtuturo ni Jesus ay madalas na sumasalungat sa mga tradisyon at interpretasyon ng mga relihiyosong pinuno ng panahon. Halimbawa, ang kanyang pananaw sa Sabat, sa paglilinis at sa mga batas tungkol sa pagkain ay nagdulot ng kontrobersya. Kaya naman, sa halip na makita siya bilang katuparan ng propesiya, marami ang nakakita sa kanya bilang banta sa kanilang relihiyosong sistema. Pangatlo, ang mga Hudyo ay naghihintay ng isang maharlikang Mesiyas mula sa angkan ni David.
Bagamat si Jesus ay talagang mula sa angkan ni David, ang kanyang simpleng pinagmulan bilang anak ng isang karpintero mula sa Nazareth ay naging hadlang sa maraming tao upang tanggapin siya. Madalas na tinatanong nila, ano bang mabuting bagay ang pwedeng magmula sa Nazareth? Ngunit ang hindi pagkilala sa Mesiyas ay hindi lamang nangyari sa mga Hudyo. Sa buong kasaysayan, maraming mga tao, kahit na mga Kristiyano, ang nagkakamali sa pagkilala kung sino talaga si Jesus. May mga naniniwala na siya ay isang dakilang guro lamang, o isang propeta, o isang revolusyonaryo. Ngunit ang propesiya ni Moises ay nagtuturo sa atin na siya ay higit pa riyan. Siya ang ipinangakong Mesiyas, ang anak ng Diyos. Kaya naman, mahalagang pag-aralan natin ang mga propesiya at suriin kung paano ito natupad kay Jesus. Hindi ito simpleng akademikong ehersisyo, kundi isang paraan upang palalimin ang ating pananampalataya at maintindihan kung bakit tayo naniniwala kay Jesus bilang ang Mesiyas. Sa ating panahon ngayon, marami pa ring hindi nakakikilala kay Jesus bilang ang Mesiyas. May mga nagsasabi na siya ay isang mabuting tao lamang o isang mahusay na guro. Ngunit ang propesiya ni Moises ay nagtuturo sa atin na siya ay higit pa riyan. Siya ang ipinangakong propeta, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ang pagkilala kay Jesus bilang ang Mesiyas ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng tamang teolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga turo, at sa pagtanggap sa kaligtasang Kanyang iniaalok. Kaya naman, habang pinag-aaralan natin ang mga propesiya ni Moises, hindi lamang natin hinahangad na maintindihan ang kasaysayan, kundi upang palalimin din ang ating relasyon kay Jesus. Sa panahon ng matandang Israel, nang ang mga tao ay nasa ilalim ng pamumuno ni Moises, isang mahalagang propesiya ang ibinigay tungkol sa darating na Mesiyas. Ito ay isang propesiya na nagtataglay ng malalim na kahulugan para sa lahat ng mga Hudyo at sa buong sangkatauhan. Ngunit kagaya ng maraming mahalagang katotohanan sa kasaysayan, hindi lahat ay nakaunawa sa tunay na mensahe nito. Sa Deuteronomio 28, verse 18, sinabi ni Moises, "Pipili ako para sa kanila ng isang propeta mula sa kanilang mga kapatid na katulad mo, at ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa kanya." Ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa isang darating na propeta na katulad ni Moises, isang tagapamagitan, isang tagapagligtas, isang pinuno. Ngunit bakit marami ang hindi nakaunawa sa propesiyang ito? Bakit hanggang ngayon marami ang hindi nakakilala sa tunay na Mesiyas? Una, kailangan nating maintindihan na ang konteksto ng propesiyang ito ay napaka-importante. Si Moises ay hindi lamang isang ordinaryong propeta. Siya ang pinili ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang naging daan para sa pagbibigay ng 10 utos at ng batas. Siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Kaya naman, ang sinumang propeta na katulad ni Moises ay dapat na magtaglay ng mga katangiang ito, tagapagligtas, tagapagbigay ng batas, at tagapamagitan. Sa kasaysayan ng mga Hudyo, maraming propeta ang dumating pagkatapos ni Moises, sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, at marami pang iba. Ngunit wala sa kanila ang ganap na tumugon sa propesiyang ito. Wala sa kanila ang naging katulad ni Moises sa saklaw ng kanilang ministeryo at autoridad. Ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang hindi nakakilala sa tunay na Mesiyas ay dahil sa maling pag-asa at pagkakakilanlan. Sa panahon ng unang siglo, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Romano. Sila ay naghihintay ng isang Mesiyas na magpapalaya sa kanila mula sa politikal na pagkaalipin, isang makapangyarihang hari na katulad ni David na magbabalik sa kanila ng kanilang dating kaluwalhatian bilang isang bansa. Ngunit ang propesiya ni Moises ay hindi tungkol sa isang politikal na tagapagligtas. Ito ay tungkol sa isang propeta na katulad ni Moises, isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, isang tagapagligtas mula sa espiritual na pagkaalipin,
isang tagapagbigay ng bagong batas o tipan. Isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakilala sa tunay na Mesiyas ay dahil sa kanilang pagkakapit sa mga tradisyon at interpretasyon ng mga relihiyosong pinuno. Sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo at Saduseo ay may malaking impluensya sa pag-iisip ng mga tao. Ang kanilang mga interpretasyon at tradisyon ay madalas na sumasalungat sa tunay na diwa ng kasulatan. Kaya naman, kahit na ang Mesiyas ay nakatayo na sa harap nila, hindi pa rin nila siya nakilala. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakilala sa tunay na Mesiyas ay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ang propesiya ni Moises ay malinaw, ngunit ang pagkilala sa katuparan nito ay nangangailangan ng espiritual na pangunawa at pagtanggap. Ang mga taong may matitigas na puso ay hindi handang tanggapin ang katotohanan, lalo na kung ito ay sumasalungat sa kanilang mga personal na kagustuhan at paniniwala. Sa kasaysayan, makikita natin na ang mga taong nakakilala at tumanggap sa tunay na Mesiyas ay yaong mga bukas ang puso at isipan sa katotohanan. Sila ay yaong mga handang tanggapin ang katotohanan kahit na ito ay sumasalungat sa kanilang mga dating paniniwala at tradisyon. Ano ang masasabi natin sa ating sarili? Tayo ba ay katulad ng mga taong hindi nakakilala sa tunay na Mesiyas dahil sa maling pag-asa, sa pagkakapit sa mga tradisyon, o sa katigasan ng puso? O tayo ba ay katulad ng mga taong bukas ang puso at isipan sa katotohanan? Ang propesiya ni Moises ay isang mahalagang susi sa pagkilala sa tunay na Mesiyas. Ito ay isang propesiya na nakaturo sa isang propeta na katulad ni Moises, isang tagapamagitan, isang tagapagligtas, isang tagapagbigay ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa propesiyang ito at sa paghahambing nito sa buhay at ministeryo ni Jesus, makikita natin kung paano siya ang ganap na katuparan ng propesiyang ito. Ang propesiyang ito ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Ito ay isang propesiya na may malaking kahulugan para sa ating lahat, dahil ito ay nagtuturo sa atin kung paano makilala ang tunay na Mesiyas at kung paano maging bahagi ng kanyang kaharian. Ang propesiya ni Moises tungkol sa Mesiyas ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng lumang tipan na madalas hindi napapansin. Sa Deuteronomio 28, malinaw na sinabi ni Moises, "Isang propeta na kagaya ko ang ibabangon ng Panginoon mong Diyos mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid. Sa kanya kayo dapat makinig." Ito ay hindi simpleng pahayag. Ito ay isang malalim na propesiya na nagtatakda ng isang mahalagang landas sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit bakit maraming tao, maging ang mga iskolar ng relihiyon, ang hindi lubusang nauunawaan ang kahalagahan nito? Ang katotohanan ay, si Moises ay hindi lamang isang ordinaryong pinuno. Siya ang naging instrumento ng Diyos sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang tumanggap ng 10 utos sa bundok ng Sinai. Siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kaya naman, kapag sinabi niyang may darating na isang propeta na katulad niya, ito ay isang napakabigat na pahayag. Pero alam mo ba na sa loob ng libu-libong taon, ang mga Hudyo ay naghintay sa propesiyang ito na matupad? Isipin mo, sa bawat henerasyon, ang mga tao ay nagtatanong, siya na kaya ito o siya? Ang bawat propeta, mula kay Samuel hanggang kay Malakias, ay sinuri kung sila na ang tinutukoy ni Moises. Ang nakakatuwa, kapag sinuri natin ang kasaysayan, makikita natin na kahit ang mga ordinaryong tao sa panahon ni Jesus ay may kamalayan sa propesiyang ito. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitel 7, nang marinig ng mga tao ang mga turo ni Jesus, sinabi nila, "Tunay nga ito ang propeta." Anong propeta ang tinutukoy nila? Walang iba kundi ang propeta na ipinangako ni Moises. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa. Marami sa mga pinuno ng relihiyon sa panahon ni Jesus ang bulag sa katuparan ng propesiya sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bakit kaya? Dahil madalas, ang ating mga personal na ekspektasyon at tradisyon ay nagiging hadlang sa pagkilala sa katotohanan.
Isipin mo ito, ang mga Pariseo at Saduseo ay naghintay sa isang makapangyarihang propeta na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi ng mga Romano, tulad ng pagpapalaya ni Moises sa mga Israelita mula sa Ehipto. Ngunit dumating si Jesus bilang isang mapagpakumbabang karpintero mula sa Nazareth, isang lugar na kilala sa kasabihan. May mabuting bagay ba na nanggagaling sa Nazareth? Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang inaasahan at ng katotohanan ay naging sanhi ng kanilang pagkabulag. Ngunit ang mga taong handa na buksan ang kanilang puso at isipan tulad ng mga ordinaryong mamamayan at ilang mga disipulo ay nakakita ng katuparan ng propesiya ni Moises kay Jesus. Sa katunayan, si Jesus mismo ay nagpatotoo sa bagay na ito. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 5, sinabi niya, "Kung naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin sana kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin." Ito ay isang direktang pahiwatig sa propesiya ni Moises sa Deuteronomio. Ngunit hindi lamang ang pagkilala kay Jesus bilang ang propeta ang mahalaga. Ang mas malalim na tanong ay, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Paano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya at buhay? Ang propesiya ni Moises ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa Mesiyas. Ito ay tungkol din sa pakikinig sa Kanya. Tandaan ang huling bahagi ng propesiya, sa Kanya kayo dapat makinig. Ito ay isang utos, hindi isang mungkahi. Marami sa atin ang nagsasabing sumusunod tayo kay Jesus, ngunit gaano tayo kadalas na talagang nakikinig sa Kanyang mga turo? Gaano kadalas nating binabasa ang Kanyang mga salita sa Ebanghelyo at talagang isinasabuhay ang mga ito? Isa pang aspeto ng propesiya ni Moises na madalas hindi napapansin ay ang implikasyon nito sa awtoridad ni Jesus. Si Moises ay hindi lamang isang propeta. Siya ay isang tagapagligtas, isang tagapamagitan, at isang tagapagbigay ng batas. Kung si Jesus ay ang propeta, na katulad ni Moises, ito ay nangangahulugan na siya rin ay may awtoridad na magligtas, maging tagapamagitan, at magbigay ng bagong batas. At ito nga ang nakita natin sa ministeryo ni Jesus. Siya ay dumating hindi upang sirain ang batas ni Moises, kundi upang tuparin ito. Sa Sermon sa Bundok, paulit-ulit niyang sinabi, "Narinig ninyo na sinabi, ngunit sinasabi ko sa inyo." Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang awtoridad na magbigay ng bagong interpretasyon at pagpapalalim sa batas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang hindi nakakaunawa. Kahit sa ating panahon ngayon, marami ang nagpapanggap na mga tagasunod ni Jesus ngunit hindi talaga nauunawaan ang kanyang mensahe. Tulad ng mga Pariseo noon, maaaring tayo rin ay nakakulong sa ating mga tradisyon at personal na interpretasyon na hindi nakikita ang tunay na diwa ng kanyang turo. Ang propesiya ni Moises ay isang hamon sa atin ngayon. Nakikilala ba natin ang tunay na Mesayas? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Sinusunod ba natin ang Kanyang mga turo? Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa malalim na koneksyon na ito sa pagitan ni Moises at ni Jesus, at kung paano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya ngayon, mangyaring i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig.